views and opinions expressed in this program are those of the individuals involved and do not necessarily reflect the official policy or position of Radyo Agri 90.1 FM management. Ayan, so isang magandang araw po sa lahat ng ating mga kapalay at mga karadyo agri na nakatutok pa rin po sa atin dito sa Radyo Agri 90.1 FM Filmec, kasaganaan para sa bayan. At muli po ako po si Badeth mula po dito sa Filmec at sa loob po ng halos isang oras ay muli po tayong magsasama-sama para po sa isa na namang makabuluhang episode ng ating programang Palay Bida sa Radyo Agri. So, bago po tayo magsimula sa atin pong kwentuhan ngayon pong mga oras na ito, syempre batiin po muna natin ang lahat ng ating mga kasamahan dito sa Filmec. Syempre starting off with our Director for Dr. Junicio Alvinia, sa atin pong Deputy Director Sir Joel V. Dator, sa lahat po ng mga division chiefs natin, of course. Special shout out po sa ating Applied Communication Chief, Sir Elijah Davalos, at sa lahat po ng ating mga bossing sa iba't ibang mga division po natin dito sa Filmec. Of course, sa ating ding admin chief na si Sir Jerry. Ayan, magandang hapon po sa inyo. Sa lahat din po ng mga section heads natin sa ating agency, sa buong Filmec community, sa ating mga kapwa kasamahan na of course ay patuloy pa rin po na nagtatrabaho sa mga oras na ito. Gayon din po sa ating mga utility personnel, mga guards on duty rin po natin. At gayon din po sa lahat po ng ating mga kapitbahay na ahensya. Gayon din sa mga naiwan po sa kanilang mga tahanan, sa mga nasa sasakyan po, sa mga nakatravel po, lalo na sa mga kasamahan natin na maaaring nakatravel po ngayong mga oras na ito. Ayan, stay safe, mag-iingat po sa inyong biyahe. At syempre, sa mga nasa eskwelahan siguro or anuman po ang inyong pinagkakaabalahan sa mga oras na ito, ayan, magandang araw po sa inyo. At syempre, pabatiin po din natin ang ating mga karadyo agri at mga kapalay mula sa Philippine Rice Research Institute, sa kanila pong Executive Director, Dr. John De Leon, at gayon din sa kanilang Development Communication Head na si Dr. Hazel Antonio, sa lahat po ng bumubuo ng Development Communication Division, at sa lahat din po ng mga kasamahan natin dyan sa Philippine Rice Research Institute. Syempre kay Kapalay Minard Pagaduan, ayan, abangan po ninyo dahil hopefully by next week, ayan, makakasama po natin at makakakwentuhan natin live as guest co-host si Kapalay Minard Pagaduan. So bukod po sa tayo po ay napakikinggan sa 90.1 FM channel ng inyong mga radyo, tayo rin po ay sabayang napapanood sa mga official Facebook pages po. Of course, dito po sa ating himpilan sa ating Radyo Agri 90.1 FM na Facebook page at gayon din po sa DA PhilRice Facebook page. Kaya po sa mga nakatutok sa atin online sa mga nabanggit po nating Facebook pages, magandang araw din po sa inyo. Kaya po kung kayo rin ay may mga nais po mga batiin, i-shout out, kung may mga nagse-celebrate po ng mga birthday at kung anuan po ang inyong mga special occasions ngayon, pwede nyo po itong i-comment sa atin pong mga Facebook pages sa Radyo Agri 90.1 FM Filmec at sa DA PhilRice. Maaari rin po kayong magpadala ng inyong mga mensahe, mga katanungan, suggestions at pagbati po sa pamamagitan ng ating text line dito po sa Radyo Agri sa 0962-119-7445. Gayon din po, bukas din po ang text hotline ng PhilRice para po sa number na 0917-111-7423. Kung kayo rin po ay may mga questions, mga suggestions at ilan pang mga impormasyon na nais po ninyong malaman tungkol naman po sa Philippine Rice Research Institute. At patuloy nga po na pinagkakatiwalaan ng mga ahensya gaya ng PhilRice ang potensyal ng radyo sa pagbibigay ng mga makabuluhang impormasyon sa pagpapalayan. Lumabas nga po sa isang report ng National Telecommunications Commission o NTC na sa 1,000 active radio station sa bansa, 300 po sa mga ito ay engaged po sa mga agriculture programs kagaya po ng Palay Bida sa Radyo Agri. Sa loob po ng 10 taon, patuloy po ang partnership
sponsorship na ito at engagement ng PhilRise sa mga radio stations kagaya nga po ng ating himpilan upang makapaghatid ng mga kaalaman sa mga magsasaka. So ang mga engagements po na ito ay tinawag ng Palay Bida, kung saan isa nga po ang Radyo Agri sa katuwang na sa pagbibigay ng mga bago at relevant information sa atin pong mga kapalay at sa atin pong mga karadyo agri. So, ngayon naman pong episode, I think episode 11 or 10 na tayo ngayong ayun, thank you Miss Fidan. Episode 10 na pala tayo ng ating programang Palay Bida sa Radyo Agri. At syempre po, for today's episode, pag-uusapan po natin ang mga tinatawag naman po natin ng mga kaibigan sa atin pong mga palayan. Kung last time po, nakasama natin si Kapalay Leonardo Marquez mula po sa PhilRise Central Office via Zoom, kung saan naibahagi naman po niya yung mga ilang impormasyon tungkol po sa mga daga or yung rat management po sa ating mga palayan. At ang dami po niya actually mga naibigay na mga information, mga interesting facts tungkol po sa mga daga at syempre ilang mga dapat pong tandaan ng ating mga kapalay at karadyo agri. Paano po ba natin mamamanage o makokontrol yung dami po ng mga daga sa atin pong mga palayan? So ngayon naman po, mag-shift naman po tayo sa mga tinatawag naman po nating mga kaibigan pagdating po sa ating mga sakahan. Minsan po kasi, maaaring marami po sa atin ang tingin po sa lahat ng mga nakikita nating gumagapang, lumilipad, or anything na gumagalaw po sa ating mga palayan. Iniisip po natin kadalasan ay mga kalaban or mga kaaway na po ito sa ating mga palayan. Ngunit alam niyo po ba na meron po tayo palang mga tinatawag na mga kaibigan na mga insekto. So bakit nga ba siya tinatawag na mga kaibigan? So sila po ang madalas na tumutulong sa ating mga kapalit, mga karadyo agri para makontrol yung mga tinatawag naman natin na mga kaaway o yung mga peste. Ito yung mga ayaw natin na maging bahagi ng atin pong mga pananim dahil syempre kapag mas marami po ang peste, talaga namang pong matik na makakaapekto po ito ng hindi maganda sa atin pong mga pananim, which will follow of course sa atin pong mas mababang ani, which equates of course na ayaw din natin syempre mababang kita para po sa ating mga magsasaka. Pero syempre sa kagustuhan po natin na masugpo ang mga peste, yun nga lang minsan po nadadamay na ang ating mga kaibigang insekto. Lalo na po kung meron tayong mga ginagawang hakbang kagaya po ng mga paggamit ng mga pestisidyo o mga pesticides. Ang nakakalungkot po dito na paggastos na po tayo, posible pa po na worst case scenario ay mas marami pa po ang mga peste. Kaya naman po pag-usapan natin, malilinawan na po, mabibigyan ng kalinawan at karagdagang impormasyon ng ating mga kapalay at karadyo agri. Ano nga ba itong mga tinatawag natin ng mga kaibigan natin pagdating sa ating mga pananim, sa ating mga palayan? At maaari pong mamaya makapagbigay tayo ng ilan mga examples, yung mga maituturing po nating mga friends pagdating po sa ating mga palayan. At dahil po dyan, para po mabigyan tayo ng mas marami pong impormasyon hinggil dito, ay makakasama po natin via Zoom si Kapalay Thelma San Andres mula po sa RCEF unit ng PhilRise Bicol para po ibigay po sa atin itong information na to at gaano po ba kahalaga yung pagkilala at pangangalaga po sa mga kaibigang insekto pagdating po sa palayan. So ayan, Kapalay Ma'am Thelma, magandang araw po at muli po, welcome po sa ating programang Palay Bida sa Radyo Agri. Bumati po muna kayo sa ating mga tagapakinig at sa ating pong mga taga-subaybay sa mga oras po na ito. Ayan po, magandang hapon po Ma'am Bernadette. So, salamat po sa pag-invite, kahit medyo kinakabahan ako. Ayan, sa lahat po ng ating kapalay sa Nueva Ecija, magandang hapon po. So, alam ko pong magagaling na yung mga magsasaka po natin sa Nueva Ecija. Sa mga kasamahan ko po sa PhilRise, magandang hapon din po sa lahat. Ayun po. Naku, ma'am, parang hindi po kayo kinakabahan at with the information po na ihahatid ninyo sa amin, for sure, madadagdagan pa po yung mga kaalaman ng ating mga kapalay at mga karadyo agri. Pagdating po sa mga kaibigan na insekto po sa ating mga palayan. So, simulan na natin, Kapalay Thelma, ang ating kwentuhan.
Ayan po. So, bali, kanina po pinapakinggan ko kayo. Parang nabanggit nyo naman po yung ibang informasyon. Nabanggit ko na. Sige Oo po. po. Bali po yung ating kaibigang insekto sa palayan. Ayan, nabanggit nyo na po na sila po yung kumokontrol, kumakain ng mga pesteng insekto po sa ating palayan. Kung kaya't sila po ay mahalaga dahil sila po ay nakakatulong para maging balanse po yung ating ecosystem. At sa ganun nga po, nabanggit nyo na rin po, naiiwasan po natin yung madalas na pag-spray. Ayun po. So, malaking tulong po sila sa atin. Okay. So, ayun po kasi isang magandang bagay din po. Actually, personally po, pag may mga napapanood ako na, meron po kasi tayong mga parang para sa iba ay destructive po sila. Pero lagi pong na-emphasize din na hindi sila basta-basta dapat patayin dahil nga po yung importansya po niya sa pag-balance po ng ating ecosystem. So ito rin po yung isa sa emphasis natin kung bakit mahalaga po yung ating mga kaibigan na tinatawag, yung mga insekto po sa ating mga palayan. Ayan. So ito po dahil kanina nga po nabanggit ko, medyo yung iba siguro may mga nalilito pa rin po. Sino-sino yung matatawag na peste o ano-ano rather, at ano-ano rin po yung mga kaibigan na mga insekto pagdating sa palay. So, pwede po ba kayong magbigay ng ilang mga halimbawa ng mga kaibigang insekto po sa palayan at ano-ano po yung kanilang ginagawa or contribution po sa atin pong mga palayan? Ayan ka palay, Ma'am Bernadette. Bali, unahin ko po yung madalas po natin makita sa ibabaw, kumbaga sa ibabaw ng dahon kasi sila po ay lumilipad. Ano po? So, yung dragonfly o damselfly at yung longhorn grasshopper, yung tipaklong na mahaba po yung antena, ayun, sila po ay kumakain ng ating mga adult na mga insekto. Yung stem borer, ganun po, saka yung uod, ano po. So, kinakain po nila yon. At syempre po, marami pa po yung cricket na tinatawag po natin. Yung pagong-pagungan na karaniwan po nilang nakikita, yung kulay orange. Ano po, gitara, yung parang shape po nito ay gitara. At syempre po, ito po yung mga kumakain po ng itlog, yung mga nabanggit ko po kanina, itlog at yung mga nimpa ng mga hoppers, sila po yung kumakain. Mayroon din po tayong putakte. Yung putakte po ay mayroon po tayong yung maliit at yung malaki. Magkaiba po yung kanilang kinakain, ay iniitlogan. Bale, parasitoid po yung tawag sa kanila. Yung wasp po o putakte, iniitlogan po nila yung itlog ng insekto. Ano po? So, yung maliit po na wasp, iniitlogan po nila yung itlog ng insekto. So, pag naitlogan po nila yon at namimisa na yung putakte, ang magiging pagkain po nila ay yung laman ng itlog ng insekto. So, ibig sabihin po, hindi na po siya mapipisa na magiging insekto pa sa palayan natin, na magiging peste. Yung big wasp naman po, ang target po nila ay yung mga larva, yung mga adult. Once na nahuli po nila yon, dadalhin po nila yon sa kanilang pugad, iitlogan po nila ito. Pag ito naman po ay namisa, yung itlog ng putakte, pagiging pagkain po nila yung larva, yung uod o yung adult na insekto, pesting insekto na nahuli nila. So, nakakabawas po ito sa populasyon ng ating mga pesting insekto sa palayan. Mayroon din po tayong tinatawag na berdeng atangya o yung merit bug. Napakaliit po nito. Hindi po ito kasi katulad nung atangya na peste po sa atin during milk stage po ng palay. Napakaliit po niya. Kumakain din po siya ng mga itlog ng hoppers at yung nymph, yun po yung kinakain niya. At syempre po, mayroon pong sa ibabaw, mayroon po sa katawan ng palay, mayroon din po tayo makikita sa ilalim ng palay, dun po sa tubig. So ito naman po yung ripple bug at yung water strider. Lahat po ng insekto na nahuhulog ay kinakain din po ng mga ito. Sila po yung nagsisilbing bantay din po dun sa ilalim ng palayan. At syempre po, yung karaniwan at kilalang-kilala ng lahat ay ang gagamba. So, napakaraming klase po ng gagamba sa ating palayan. Okay. Actually po, kanina nung nagme-mention na nag-enumerate na po kayo, medyo nostalgic kasi po hinuhuli namin to ng mga bata pa kami. Yung mga panahon po, alam ko yung mga medyo kaedaran ko
agree po dito na kapag ayaw po kaming patulugin ng mga nanay at tatay namin pagtanghali, yun yung time na nanguhuli ng mga mga tutubi, ayan, at mga tipaklong. Ay, opo. Parang magkaedad po yata tayo, ma'am. Ay, ayan, nagkabuking nga na ng age. Kasi nung bata rin po ako ay nanguhuli din po ako nito. Sabi ko nga, ang kaibahan po ng panahon natin ngayon at Yes. noon, pag lumabas ka ng palayan, napakadami pa po ng tutubi. Kaya mong manghuli Oo. ng kamay lang. Ayun. Totoo po. Lalo na kapag yung mga tutubing karayom po, kasi yun yung pinakamabilis na mahuli. Kapag bata, walang masyadong effort po yun. Opo, ma'am. Ayun. Pero nakakatuwa pong malaman na ito pong mga part ko baga ng childhood ng ilan sa atin ay malaki po yung contribution pagdating po sa mga palayan. At yun nga po, kumbaga, meron po, sabi nyo nga po, meron sa ibabaw yung mga nakikita po natin kadalasan. At nakakatuwa din po, interesting din po na hanggang sa ilalim ng ating mga palayan ay meron po tayo mga kaibigang insekto na talagang nakabantay para po hindi po dumami yung mga peste po dun sa mga area na yun. Ayun. Yung gagamba din po, maraming mga humuhuli din neto noon eh. Ay, opo. Hanggang ngayon po, ma'am. Opo, feeling ko meron pa rin po hanggang ngayon. Ayan. So, for my next question na po, Kapalay, Ma'am Thelma, ano po ba yung nangyayari kapag hindi po, kumbaga hindi naman natin gusto, pero aksidente or hindi po natin sinasadya na napatay po yung mga kaibigang insekto po natin kapag po nag-i-spray, lalo na po yung mga pesticides po? Syempre po kapag nag-spray po ng pesticide, lason po yun. So, ang mangyayari po ay namamatay po sila. So, actually po, sila po yung madalas matamaan sa yung ating mga kaibigang insekto. Ang mangyayari po, syempre kapag nabawasan yung kanilang population, kaunti na lang po yung pipigil o yung kakain ng mga pesting insekto na kung saan masisira po yung balanse ng ating ecosystem. Kaya mas madalas po yung pag-i-spray natin kasi mas mabilis po yung pagdami ng ating mga pesting insekto. Kaya po napaka-importante na ma-remind po yung ating mga kapalit, mga karadyo agri pagdating po sa paggamit po ng mga pestisidyo po na yan. Dahil I believe may mga natural ways naman po para mabawasan itong mga peste para hindi naman po nako-compromise yung ating mga kaibigang mga insekto. Kasi kumbaga, yung ating mga kaibigang insekto ay nandyan lang sila, nakabantay Yes. hanggang gabi. Ayun, libre. Opo, totoo yan. Ayan. So, eto po ayan usapan pa rin po tayo tungkol sa mga kaibigang insekto sa palayan. Ang atin pong napag-uusapan po dito sa ating programa. So, bago po tayo magpatuloy, ay ibabahagi po muna namin sa inyo sa pamamagitan po ng mga video po mula rin po sa PhilRise ang iba pang mga impormasyon tungkol po sa mga kaibigang insekto po sa ating mga palayan. So, let's watch this video po. Yan. Oh. Dahan-dahan lang. Huwag kang malikot. Baka maistorbo si Tipaklong. Kaibigan ba yan o kaaway? Oo. Kaibigan yan. Tipaklong sa kaparangan. Kinakain nila ang mga itlog ng aksip, kuhol, leaf feeders, at mga atangya. Isama mo pa ang mga supling ng plant hopper at leaf hopper. Ang lupit naman pala. Kaya pala haba ang sungay paano naman yung maiksi ang sungay? Yan. Yung maiksing sungay ng Tipaklong na yan. Tamad yung mga yan eh. Kaya ang alam lang nilang gawin ay ngat-ngatin ang mga dahon ng palay. Mas ok pala kung mahaba ang sungay ano? Paano naman yung maiksi ang sungay? Ayan, so may ipa-play pa ba tayong isa pang video, Miss Faydan? Ayan, shout out sa ating technical team, si Sir Raymel at saka si Miss Faydan na nakatutok po sa ating live stream. Pag makakita kami ng mga insekto, inaalam muna namin kung ito ba'y mga peste o kaya friends na mga kulisap.
Yung mga kaibigang mga kulisap sa palayan, inalagaan namin by not spraying. Yung mga kulisap na useful, itong mga longhorn grasshoppers, dragonflies, damselflies, gagamba, pagong-pagungan, or lady beetles. Mas mabuti kung hindi tayo mag-spray during the first 30 to 45 days kasi yung ating palay mag-continue producing leaves and tillers. In that way, they can still recover if ever they will be infested by insects. And during this period, the useful insects will be invited to come. Makakita kami. Ayan, so yun po yung ilan mga information po natin tungkol po sa mga kaibigan nating mga insekto. At kanina nga po ay naibahagi na po sa atin ni Kapalay Ma'am Thelma San Andres yung ilan sa mga kaibigan po nating insekto. At yun po, nakita din natin sa ating video yun kanina. At para po sa mga shoutout, ayan, so sa mga ka-tune in lang po natin sa ating Facebook page mula sa Radyo Agri at sa GA Phil Rice, ayan, pwede pa po kayong magpahatid ng inyong mga pagbati at mga tanong na rin po tungkol po sa ating talakayan ngayon. Ayan, from Kapalay, Ma'am Annie La Rosa. Ayan, Kapalay, magandang hapon po from Pinamalayan, Oriental, Mindoro. Maraming salamat po sa pagtutok. At syempre, patuloy pa rin po kayo nakikinig dito po sa ating programang Palay Bida sa Radyo Agri. Mula pa rin po sa Philippine Rice Research Institute, katuwang ang Radyo Agri 90.1 FM Filmex. So, sa mga ka-Radyo Agri at Kapalay po natin na maaaring hindi po naabutan yung simula or maaaring mamiss po itong episode natin, maaari po ninyo itong muling mapanood sa pamamagitan po ng ating YouTube channel na Radyo Agri 90.1 FM. At sa mga hindi pa po totally nakapakinig, maaari nyo rin pong mapakinggan yung episode na ito sa Sabado po ng hapon. So may mga programs po tayo including Palay Bida sa Radyo Agri na mapapakinggan po ninyo tuwing Sabado at gayon din po tuwing Linggo. Syempre sa 90.1 FM pa rin po yan ng inyong mga radyo. You can also follow, of course, our digital platforms. Aside po sa ating Facebook page, nandyan pa rin po ang ating Instagram at X. So, hanapin lamang po ninyo ang Radyo Agri 90.1 FM. At syempre, i-like nyo na rin po. Maski po ang ating YouTube channel, i-like nyo po, i-share at i-subscribe, pati na rin po ang notification bell. At syempre, bukas pa rin po ang ating Radyo Agri hotline 0962-119-7445 at gayon din po ang Phil Rice Text hotline 0917-111-7423. Ayan, so muli po sa mga ka-tune in lang, sa mga kanonood lang po, kabubukas ng kanilang mga Facebook at ng mga radyo, usapang mga kaibigang insekto pa rin po sa palayan ng ating talakayan at kasama pa rin po natin via Zoom ang RCEP Training Coordinator mula po sa Phil Rice Bicol na si Kapalay Ma'am Thelma San Andres. Ayan, so medyo nag-recharge lang tayo ng konti Ma'am Thelma kanina sa ating mga video. So, pagpatuloy na po natin ang ating kwentuhan. Para po sa aking fourth question, totoo po ba na lumilipat po yung mga peste, ito ang mga peste po, kapag yung katabing bukid ay nag-spray daw po ba ng lason? Ayun po. So, doon po sa lumilipat, hindi naman po sila lilipat. Ano po? So, bali, kung may lumipat man po doon, siguro yung pagkalusong po natin, syempre po na-disturb, naamoy nila yung insekto. Mayroon pong siguro lilipat, pero hindi po talaga dahil sa tayo ay nag-spray, lilipat sila. Bali, ang nangyayari po, yung ating sa ating pag-spray po, hindi naman po sila lahat namamatay. So, yung natira po doon, makakasurvive po yun. Yes. Hindi po yun din aalis. At kung iisipin nga po natin, mas gusto pa nila dun sa palayan na yun kasi wala na po yung mga kaibigang kulisap natin, namatay na po. Ayun. So, mas mabilis yung patuloy-tuloy pong pag-spray ay kumbaga, lalo pong dumadami yung ating pesting insekto kasi nawawala po yung kaibigang insekto. Ang nangyayari din po minsan, dahil sa dalas ng pag-i-spray, mas lalo po silang nagkakaroon ng resistance. Ayun. Yun po bang lalo silang lumalakas? Ano po, at yung resistance pong ito ay naipapamana po dun sa kanilang mga anak. Ano po, kaya nagiging matibay na rin po yung kanilang lahi. Okay. So, kumbaga, parang
part nung mutation po nung ating mga ano, no, nung mga parang susunod na generation or breeds po nung mga peste. Okay. So, mas resistant po sila. Kaya mas malaki po yung chance na mas nagsusurvive sila, whereas po sa mga kaibigan ng mga insekto. Yes po, ma'am. Lumalakas po sila. Hindi po katulad ng ating mga kaibigang insekto. Oo. So, medyo ironic po yung part na yun. Kaya yan, lagi nating i-emphasize na hindi po basta-bastang pag-spray ng sa atin pong mga pananim, dahil instead po na mabawasan yung peste, unfortunately ay nadadagdagan po sila. At yun pong mga kaibigang insekto ang nawawash out po every time na gumagamit po tayo ng pesticide. Ayan. So, napag-uusapan na po natin yung tungkol sa pag-spray ng pesticide. So, for my next question naman po, kailan po ba masasabi or meron po bang mga signs siguro para po masabi na hindi pa kailangan yung pag-spray po ng pesticide pagdating po sa ating mga palayan? Ayun po. So, syempre po, katulad po nung kaninang video na pinanood nyo, pinlay nyo po, ma'am, kailangan po nating suriin yung dami po ba, yung populasyon po ba ng kaibigang insekto ay marami pa o sapat pa para kontrolin yung pesting insekto na nakita natin. So, kung ganun po ay hindi po natin kailangan mag-spray. Pangalawa po, hindi po natin kailangan mag-spray sa loob ng 30 hanggang 45 days after transplanting, kasi yung panahon pong ito ay kaya pa pong maka-recover ng halaman, kaya niya pong palitan yung dahon na nasira, kaya din po niyang palitan yung suhi o tiller na nasira po ng insekto sa panahon po ng 30 to 45 ano po, para matulungan natin na yung ating mga kaibigang insekto ay dumami sa panahong ito. Ayun. So, maganda po yung may specific tayo na 30 to 45 days after transplanting. Ayan. So, shout out ko na rin po dahil nakikinig din po sa atin ngayon ang akin pong kaibigan na si Lovely Pantaleon de Leon. Ayan, I think nasa sasakyan siya ngayon. So, shout out sa'yo. At ayan, so sa lahat din po ng mga nakatutok sa atin via Radyo Agri 90.1 FM sa kanila pong mga radyo at sa atin pong Facebook page, sa Facebook page din po ng DA Phil Rice. Ayan, shout out po at magandang araw po sa inyo. Ayan. So, for my next question naman po, Kapalay Thelma, paano naman po makakatipid ang ating mga kapalay na mga magsasaka kapag inalagaan po ang mga kaibigang insekto sa halip po na agad-agad ay mag-spray po sila or gumamit ng pestisidyo? Ayun, Siyempre po kapag inalagaan po natin yung ating mga kaibigang insekto, may iwasan po natin yung madalas na pag-i-spray. Sa inputs po, siyempre po, bawas na, makakalibre na tayo, mababawasan yung gastos. At siyempre po sa labor. So, maliban pa po dyan, nakatipid na po tayo, magkakaroon pa po tayo ng ligtas na kapaligiran. At siyempre po yung ating produkto ay hindi po contaminated ng lason. Ayun po. So, kumbaga po talagang yung hindi po yung hindi paggamit or lesser siguro na paggamit po ng pestisidyo ay hindi lamang po nakakaapekto sa kagustuhan natin syempre na dumami yung mga kaibigang insekto, but nakaangkla din po ito sa health at safety po ng mga kapalay nating mga magsasaka na sila po yung directly nag-i-spray sa kanila din pong pamilya. At syempre, maganda pong na-emphasize nyo rin po yung sa environment. Dahil syempre, mas maganda na environment friendly po lahat ng mga gagawin po natin para po hindi naman din makompromise po ang ating paligid. At the same time, gusto pa rin natin syempre ng mas mataas na ani at safe po ang ating mga harvest. Ayan. For my last question na po, ayan, ano naman po yung mga practical na mga advice or payo po ninyo sa atin pong mga magsasaka para po maprotektahan naman ang ating mga kaibigan po pagdating po sa ating mga palayan? Ayan, so para po natin maprotektahan yung ating mga kaibigang kulisap, at syempre po hindi lang po sila, pati po ang ating kapaligiran at kalusugan, sundin po natin yung IPM, yung Integrated Pest Management. Syempre po una, sa pagpili po ng variety, at dapat po ito ay may resistensya sa pesting insekto at yung disease o sakit na mayroon po sa ating lugar, at syempre po angkop po sa klima sa ating lugar. So pangalawa po, kung nagkaroon man po ng infestation sa nakaraang taniman,
i-plow under po natin yung ating palayan after po mag-harvest para po masira po natin yung kanilang tirahan. So, after po nito, makipagsabayan po tayo sa pagtatanim at po pagkatapos po ng 30 days na, at least 30 days na mapagpapahinga po natin ang lupa. So, sa land preparation naman po, at least po ay 21 to 28 para po ito po ay sapat para po mabulok yung mga damo at dayami po na ating palayan. At syempre, sa ating pagtatanim po ay dapat po tama yung spacing, hindi po masyadong masinsin dahil ito po ay gusto ng mga insekto at syempre po ng mga sakit. So, iwasan din po natin yung pag-spray ng pestisidyo sa loob ng 30 to 45 days pagkatapos po magtanim para po dumami po yung ating mga kaibigang pulisap. Ano po? So, sa panahon din pong ito ay kaya pa pong makapagpalit ng suhi o dahon ng ating palay. Kumbaga may tinatawag po tayong ito yung panahon na mayroon pa po silang compensatory ability. Ano po? Okay. So, sundin po natin yung fertilizer recommendation, lalo na po yung nitrogen kasi po pag sobra po yung nitrogen, nagiging attractive po sila sa mga insekto. Ano po, panatilihin din po nating malinis yung ating palayan at pwede po rin po tayo magtanim ng mga namumulaklak na halaman sa paligid ng ating palayan para po magsilbing tirahan ng ating mga kaibigang insekto. At kung sakali man po na magkaroon ng infestation, syempre po, last resort po natin, kung nagawa na po natin yung lahat, ay yung chemical. So, ngayon po kasi, parang madalas nangyari ay nauuna po yung chemical. Totoo po. Opo, nakakalungkot nga po na may mga ganong measures po yung ilan sa atin pong mga kapalit ka-Radyo Agri. Ayun po, dapat last. Yung talagang nagawa na po natin lahat. If all else fails, ay tsaka pa lang po tayo gagamit. Pero syempre, mahalaga po na kayo po ay kumonsulta sa ating mga eksperto, gaya po ng ating mga experts po sa PhilRice, gaya po ni na Ma'am Thelma, na makakatulong po para mas guided po ang ating mga magsasaka. Kapag po, syempre gusto po natin na maiwasan po yung pagdami o paglaki ng populasyon ng mga peste sa ating mga palayan at ma-maintain po natin na mas marami po yung ating mga kaibigang insekto. Yan, maraming salamat po, Kapalay Ma'am Thelma, sa oras po na ibinigay po ninyo sa amin. And Ayan, bago thank you po din tayo magpaalam, baka po meron po kayong mga nais pang mga bati, mga i-shoutout po yung mga kasamahan po ninyo dyan sa PhilRice Bicol po. Ayun pa, shout out po sa aking katabi, Kuya Neil. Ayan, at syempre po kay Kuya Jeff, yung nagpahiram ng computer na ginagamit ko. Ayan. Thank you po. Thank you po. Yan po. Sige po, shout out po sa lahat ng mga kasamahan po ninyo dyan sa PhilRice Bicol. At hopefully po, kung magkaroon kayo ng pagkakataon na makabisita po sa PhilRice main station po, sana po ay makagawi po kayo dito sa PhilMec. Magkapit bahay lang naman po yun. Opo, ma'am. Opo, looking forward po. At syempre, sana po hindi rin po ito yung first and last episode na makakakwentuhan po namin kayo dito po sa ating programa. Ayan. Ayun. Opo. Thank you po, ma'am. Yes po, maraming salamat po muli, Kapalay Ma'am Thelma San Andres, ang RCEF Training Coordinator mula po sa PhilRice Bicol. At dahil po dyan, dito po nagtatapos yung atin pong isa na namang makabuluhang talakayan sa atin pong programa. Partikular po sa ilan pang mga maituturing natin na mga kaibigan po sa ating mga palayan. At eto po, meron pa po tayong ilang mga videos mula po sa PhilRice tungkol pa rin po sa ilang mga impormasyon tungkol sa mga kaibigang insekto sa atin pong mga sakahan. Ayun pa ang isa, tutubing karayom. Saan? Oo nga, no? Ang mga tutubing karayom ay kumakain ng mga peste ng palay na mabilis kung gumalaw. Tulad ng green leaf hoppers at leaf folders. Correct! Ayun pa ang isa, tutubing karayom. Yun po yung ilan pang mga impormasyon natin tungkol po sa mga kaibigang insekto sa atin pong mga pananim. At bago po tayo magtungo sa ating palay tanungan question ngayong araw, sagutin po muna natin yung ating naging palay tanungan natin last week. So, yung tanong po natin last week, tama o mali, mas epektibo ang pamamahala ng daga kung sama-sama at sabay-sabay itong ginagawa ng mga magsasaka sa buong komunidad. Ang sagot po dito ay tama. Ayan, so isa po sa mga nakasagot nito ay si Kapalay Bernie Melendez mula po sa Ilog, Baliwag sa Quezon. Ayan, maraming salamat po
At ito po naman yung atin pong palay tanungan para po sa araw na ito. So, ganun pa rin po, i-type lamang po ninyo ang radyo, space, ang inyo pong pangalan, space, ang inyo pong bayan o yung location po ninyo, space, ang inyo pong sagot. So, ang sagot lamang po ay tama o mali. At isesend po ito sa PhilRice Text Hotline na 0917-111-7423. Ulitin ko po, i-type lamang po ang radyo, space, pangalan, space, bayan, at ang inyo pong sagot kung tama po o mali sa 0917-111-7423. At para po sa ating palay tanungan ngayong oras na to, tama o mali, huwag agad mag-spray ng pestisidyo sa palayan. May mga kaibigang insekto na tumutulong upang maiwasan ang pinsala sa ating palay. So ulitin ko po, tama o mali, huwag agad mag-spray ng pestisidyo sa palayan. May mga kaibigang insekto na tumutulong upang maiwasan ang pinsala sa ating pong mga palayan. Yan, so yung una pong mga makakasagot ay syempre po ay atin pong babatiin sa atin pong susunod na episode at gayon din po ay makakasama din po sa raffle mula pa rin po sa PhilRice upang manalo po ng mga exciting prizes na of course ay i-announce po namin sa mga susunod na mga episodes po natin. At syempre po para po sa atin pong public service announcement mula po sa PhilRice, alam niyo po ba na may isang uri ng bigas na mayroon pong beta-carotene na nagiging vitamin A sa ating katawan kapag kinakailangan. Ito po ang malusog rice na mayroong gininto ang kulay. Ayon po sa pag-aaral, ang isang tasa ng malusog rice ay nakapagbibigay ng 30 to 50% ng daily estimated average requirement o EAR ng vitamin A para po sa mga bata, sa mga buntis o sa mga nagbe-breastfeed po ng mga mothers. Para po sa iba pang mga katanungan po sa naging talakayan natin ngayong araw, maaari po kayo mag-text o tumawag sa PhilRice Text Center sa numerong 0917-111-7423. At gayon din po ang ating pong Radyo Agri Call and Text Hotline kung may mga concerns, shoutouts po at ilan pong mga katanungan sa atin pong mga naging programs. Ayan, bukas pa rin po of course ang ating text hotline 0962-119-7445. At gayon din po, i-like at i-follow nyo na rin po ang Facebook page ng DA PhilRice, DA PhilMec at Radyo Agri 90.1 FM. Sa ngalan po ni Kapalay Minard Pagaduan at ng Philippine Rice Research Institute, ako po ang inyong kapalay at karadyo Agri Badeth mula pa rin po dito sa Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization. At dito na po nagtatapos ang isa na namang makabuluhang episode ng ating programang Palay Bida sa Radyo Agri. Dito pa rin po yan sa Radyo Agri 90.1 FM PhilMec, kasaganaan para sa bayan.